it would be good na magkakasama po sana yung mga magkakasel. At least yung mga youth sa likod, yung cell ni Sister Blue, cell ni Sister Eloy, Sister Elaine. Pwede kayo siguro sa isang table. Nandun sila? Nandun sa gilid. Okay lang kayo dyan? Okay naman kayo, okay. Okay na daw sila. Nalalamigan kayo dito. Okay. Pwede naman tayo magsiga sa tabi. The joke lang. So, men, tapos yung cell ni Sister... Sino ba yung... Wala si Sister Glory, may sore eyes eh. So, yung cell ni Sister Elaine, sila... Sino ba yung... Dito kayo. Giniginaw din kayo? Giniginaw kayo doon. Mainit kasi kapag kapatay natin yung aircon dito eh. Mainit na eh. So, okay, sige. Basta makikinig kayo may assignment kayong dalawa. Dahil ayaw lumipat eh. The joke lang. Anyways, good afternoon. Siguro as a reminder lamang, siguro ang magiging question ninyo, bakit tayo nagbi-biblical counseling? Okay, dahil siguro ito yung isang mahalagang part na makita natin. Bakit tayo nag-stop in terms of parenting? Tapos bakit tayo parang medyo nadidelay in terms of husbands and wives? Although may plano ko next year for that. Ihiwalay ko na yun actually for next year. Yung parenting, mainly para dun sa mga may anak talaga. So, i-gather ko yung mga may anak. So, yung mga singles, yung mga widows, hindi na sila kasama. So, I'll make it more parang intimate with the parents din talaga para mas magkaroon ng opportunity of sharing. And then, by next year din, establish ko din yung Husbands and Wives Fellowship. Ayusin natin yun. It's really hard for me dahil syempre mag-isa lamang akong pastor to prepare a lot. Okay? But right now, kung bakit tayo nagbi-biblical counseling, kasi ito'y mahalaga. And at the same time, when we do parenting, we do biblical counseling. When we do husbands and wives, kunyari daw, in terms of relationship, we do biblical counseling. Okay? In terms of your relationship with your friends dito, sa church, we do biblical counseling. Mainly, everything is being done biblical counseling. Baka kasi ang thinking ninyo, ang biblical counseling lang is only for those who have sinned. Alam niyo yung mga kinakausap ko kunyari sa office. Hindi yun yung biblical counseling. Ang biblical counseling is yung day-to-day responsibility natin to impart biblical truths sa bawat isa. So, ibig sabihin, kahit kunyari daw nasa bahay kayo, kayong dalawa lang, kunyari, dalawa lang kami ni James, I do biblical counseling. Kasi kung may concern si James, I would address it biblically. Okay, siguro ganun din kayo within your cell context. Okay, sa cell ninyo, you talk to each other, you open up, you do biblical counseling sa bagay na yon. Okay? Kunyari daw, nandito tayo sa church, kahit fellowship lamang. Diba, when we share something sa ating mga kapatiran dito sa church, we do biblical counseling. Kaya natin siya inaaral, so when we fellowship together as a church, we do biblical counseling most of the time. Pag nag-uusap tayo, nag-fellowship tayo, kumakain tayo, kunyari, ng lunch, katulad kanina, we are to apply biblical counseling in every aspect. Okay? Hindi naman yung parang, alam mo, meron akong Bible verse dyan. Hindi naman ganun ang biblical counseling. Dito marami nagkakamali na parang ang thinking that biblical counseling is just imparting scripture. Hindi. Actually, biblical counseling is more on the principle itself. The way you talk to other people, yung pakikita mo ng paggalang mo sa kanya, biblical principle yun. Okay? How you answer the other person with wisdom, biblical counseling yun. So maganda na makita natin that biblical counseling is being done by everyone. Lahat kayo. Ang problema lang, it's either you are doing biblical counseling or worldly wisdom counseling. Dalawang bagay lang yun. Nag-i-impart ka ba ng biblical principle sa iyong kausap o nag-i-impart ka ng worldly thinking? Ngayon, as a church, dahil tayo ay Christians na, ang ating direction, ang ating mind, ang ating pananalita, ang ating mga puso, dapat palagi hindi na worldly understanding, hindi na worldly principle. Kung hindi, naka-base na yung ating pakikipag-usap, fellowship natin sa bawat isa, based on Scripture.
Kaya siya biblical counseling. So, ibig sabihin, when we do fellowship at church, we are to do it biblically. And when we do it biblically, that is already biblical counseling. Malinaw? Kaya napaka-importante ito. We're practicing it, we're studying it, para yung fellowship natin palaging naka-based on Scripture's principle. Hindi na pananaw natin. Kasi dapat mabago yun. Di ba? Minsan pag nagkakwentuhan tayo, we would share something experience natin, which is not wrong. Okay? May experience talaga tayo na makakatulong sa iba. Pero sometimes, kailangan natin makita. Kunyari daw, we share the experience itself. Okay? Kapag nag-share tayo ng experience, we are to show, ito kasi yung bagay na itinuro din sa akin ng ating Panginoon, na natutunan ko sa Kanya, na kaya ko nalagpasan ng mga pagsubok or certain situations in my life through the grace of God. Okay? So, pwedeng experience, pero based palagi siya doon sa grace ng ating Panginoon na Kanyang ikinikilos sa ating lahat. So, in everything we do biblical counseling. Di ba nag-uusap kayo? Hindi ba kayo nag-uusap ng mga problema ninyo? Di ba, kunyari daw, na-short ako dun sa bangko. Ayun, di ba, parang gano'n. May problema ako dyan. Paano nyo kakausapin yung gano'n? Buti nga sa'yo. Ganon ba? How do you respond kapag yung isang kapatiran natin, kunyari yan, si Eunice, bigyan natin yung example si Eunice. Kunyari daw, hindi naman siya nag-short, kunyari daw, nagkamali siya ng how would you respond sa kanya? Siyempre, we respond as a Christian biblically. O sister, ano nangyari sa'yo? Then, aalamin natin ngayon yung situation, i-share niya, and then siyempre, ipagpipray natin siya. Siguro kailangan matutunan mo ganito, na magtiwala ka sa Panginoon, mas maging aware ka. Siguro kailangan mong uminom ng kape para hindi ka antok-antok habang nagbibilang ng pera. Kumbaga parang we give help, encouragement to that person that will help her na tumingin sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, mag-submit sa Panginoon para ma-encourage natin siya. So in everything that we do biblical counseling. Kahit kunyari daw mag-asawa, kaya nag-uusap kami dalawa ng asawa ko, si Del. Okay? May problem kami kunyari sa situation namin. Kaya example, finances. How are we going to talk about it? Are we going to talk about it in a worldly perspective? Nako, kailangan yata natin, wag muna magbayad sa tax natin para makabawi tayo ng... Di ba hindi ganon? Siyempre, when we talk to each other about finances, maybe we have to ask the Lord to guide us, paano tayo makakapagtipid, ano yung mga bagay na dapat natin i-cut sa ating budget, then ipag-pray natin, na sana manalo tayo sa loto. Siyempre, hindi ganon, Pero nakukuha niyo yung point ko. Siyempre, joke lang yun. Baka mamaya akala niyo tumataya ako sa loto. But when we talk about finances, we go through the process of the Bible. Okay, kunyari daw, nag-uusap, mag-asawa. Si Brother Rico, tsaka si Sister Lou. Yan, kunyari, pinag-uusapan nila yung kanilang anak. Okay, si Dale, o kaya si Jody, o kaya si Paulby. Okay, so, kunyari, may concern sila sa anak nila. Anong klaseng pag-uusap meron? Is it biblical or worldly? As Christians, hindi na dapat tayo nakabase sa pananaw ng mundo o karunungan ng mundo. So in every conversation natin with everyone should always be biblical principled. Nakukuha nyo yun? Kaya nga in everything we do biblical counseling. So hindi siya parang nag-aaral ako ng biblical counseling para sa susunod. O ikaw, may kasalanan ka, halika dito, kausapin kita. No, that's not the way. It's part of biblical counseling, pero it's more than that. What I'm training you to do is to think biblically. So in every situation when you converse sa inyong mga kasama dito sa church, we do it biblically. Kunyari daw, okay, for example, you talk to each other. Ano yung isang way na para mapakita ninyo that you are doing it biblically? Siyempre, hindi ka mag-slander, hindi ka mag-gossip, di ba? Hindi ka maninira ng iyong kapwa sa inyong pag-uusap. Okay? Kung kunyari daw, nag-uusap kayo, kunyari daw, yung cell ni Del, yung, ano ba pangalan ng cell niyo? Blessed Hope. Okay? Blessed Hope. Nagkikwentuhan kayo. Kung ang isa biglang nag-gossip, anong gagawin dapat nung iba na nakapakinig na nag-gossip yung kasama sa cell? Parang natatawa sila eh. Parang yun yung ginagawa namin palagi . Na joke lang yun.
Okay? Kunyari daw may nag-gossip within your cell, what are you going to do? Ay, sister, wag natin pag-usapan yan, wala dito. Antayin na lang natin siya mamaya. Okay? Wala namang masama na pag-usapan. Ang point kasi ng gossiping is you're talking to someone na wala dun sa, hindi nyo kasama siya, and then you're talking negatively to that person. That is gossiping. Okay? So, ibig sabihin, kapag wala yung tao, pag-uusapan ninyo, hindi maganda. Kaya nga ako, most of the time, may pag-uusapan kami, kunyari, may kakausapin ako, may pag-uusapan kami isang tao, pupuntahan ko, alam mo, pinag-uusapan ka namin kanina. Nasabi ko yun. Okay? Kasi joke lang naman, minsan, katawa-tawa lang, parang ganon, hindi naman negatively. Kaya parang katulad kanina, nung may nagtatawanan doon, kinikwentuhan ko sila Colleen, tsaka sila Sheila. Sabi ko, pinag-usapan namin yung malakas tumawa. Tapos sabi ko, excommunicate ko kaya yung mga yan. Parang ganon, ano? So, kanina lumapit ako, sabi ko, pinag-uusapan ka namin doon. Sabi ko, excommunicate kaya kita. Ano yan, pastor? Hindi pala ako narinig. Anyways, parang gano'n, ano? There are things na pwede naman natin pag-usapan. Parang minsan pag-usapan natin in some jokes. Pero you are to let that person know na pinag-usapan ka namin. Kaya kailangan maging part ito ng life natin. Okay? We are to be very careful in terms of our communication with other people. Pinapractice natin yan, biblically based dapat. Kung paano dapat tayo nagsasalita, paano tayo nakikipag-communicate, paano tayo nagbibigay payo. So, ngayon, i-check ninyo ngayon ang inyong sarili dahil ang bawat, kunyari daw, sa cell ninyo, kaibigan ninyo dito sa church, they will always have problems. Paano kayo magbigay payo sa kanila kung meron silang concern? Siyempre, hindi ko lahat yan ma-accommodate. Hindi naman siyempre lahat ng problema ninyo sa akin. Kaya ngayon lahat kayo tinitrain para lahat kayo, individually, marunong kayo ngayon magbigay ng biblical counseling sa bawat isa. Hindi lamang correction, but wisdom coming from the Lord. Kasi ang buong church should be doing biblical counseling in every aspect of our conversation and in every fellowship that we have. Malinaw? Kaya natin inaaral ito, okay, para lahat maging biblically principled in terms of how they communicate to other people. Okay yun? Okay? So ngayon, kunyari daw, may problema yung kapatiran natin, inaaral natin ngayon yung biblical counseling, which is how people change. Ano yung target natin sa kanila? Ang target natin na mabago sa kanilang life ay yung kanilang heart. Okay? Yung heart, not the actions itself. Kasi minsan, gusto lang natin mabago yung actions ng tao. But mainly, sabi sa scripture, ang pinaka-problem, the problem is not the problem is the heart. Okay? So when we talk to other people in the church, ang magiging focus natin sa kanila is heart issues. At ngayon, importante kapag focus natin ay heart issues ng ating mga kapatiran sa church, ina-address natin ito by asking good questions. So, ibig sabihin, when we do counseling, dapat magkaroon tayo, ipag-pray nyo yung sarili ninyo, na Lord, help me to be patient. Help me lang na parang, ay, ang ba ang problema mo? Ganito lang ang gagawin mo dyan. Hindi ganon. You have to ask questions. Bakit mo nagawa yun? Bakit mo naisip yan? Saan ka nang gagaling kung bakit yan ang naging decision mo? So, it will really take time. Kasi ang target natin is not just magkaroon ng change in terms of yung kanyang attitude or character. Ang hinahabol natin is heart change. Pag nagkaroon ng heart change, magkakaroon din ng character change dun sa taong ito, which is right dahil ito yung ating dapat na makita in terms of biblical counseling. Okay, so tayo ngayon ay magpapatuloy, and before we start, siguro let us pray and ask the Lord's blessing. Lord, once again, thank you for allowing each one to be here. And now that we are setting, Lord God, the importance of biblical counseling in the church, we pray, Lord, that you will enable each one to see this important truth, Lord, sa aming mga Christians, kung ano po dapat yung ina-apply po namin in life, especially in terms of our fellowship, our friendship, our communication, Lord God, to one another. We pray, Lord God, that you will help us, Lord,
na tunay na maging biblical ang aming pag-iisip, maging biblical ang aming pananalita, maging biblical po ang aming motibo, Lord God, yung laman ng aming mga puso upang tunay po kami na maging blessing at makatulong sa aming mga kapatiran po dito sa church. So we pray for your blessing. Guide us, O God, in Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, syempre isipin din ninyo, I just want to add. So tayo, we do all of us are to do biblical counseling, but there are counselings din na syempre medyo magiging mahirap. Okay, kunyari daw, sining brethren, may nagkakasala na ating mga kapatiran. Ganito yung siguro bigay ko lang ito. At importante ito. Kunyari daw, may ka-cell group ka o kaibigan mo dito sa church o kaya kakilala mo dito sa church, which is lahat naman kakilala natin, inalaw ni God na makita mo yung taong yun nagkasala. Sin. Okay, may sin siya, biblically, scripturally, na makikita natin scripturally na sin yung kanyang ginawa. What are you to do? You are to talk to that person. Okay? So darating yung part kung bakit pinakita sa iyo ni God yung sin ng ating kapatiran is para opportunity for you to learn to talk to that person in terms of rebuking and correcting. But when we do that, we are to do it gently. Di ba sabi sa scripture, you who are spiritual, kapag may nag-sin, you who are spiritual, ikaw yung dapat na mag-correct sa kapatiran na ito, but with gentleness. Okay, how are we to do it gently, with gentleness? Okay, Sister Lenny, pwede kayo dito sa, anong tawag ng business class? Ayan. Ayan. Nahiya naman si Sister Lenny. Okay lang yung Sister Lenny. Okay lang dyan kayo. Okay lang. Okay. So when we do it gently, the way of gentleness is by asking question. Kaya hindi, huy, nagkasala ka. Hindi. You ask questions, clarification. I just want to clarify these things. So inaalaw ni God for each one. For sure, di ba may nakikita kayo nag-sin dito sa church? Napaka-banal pala ng mga kapatiran natin dito. Okay. We are all responsible sa ating mga kapatiran dito sa church. Okay. We are all responsible. When they sin and you let them continue in sin, responsible kayo doon. Pinakita sa'yo ni God eh. Di ba? Sovereign si God. Tama ba? Sovereign si God? Then inalaw ni God na makita mo yung kapatiran na nagkasala, ano yung dapat mong gawin? You who are spiritual should correct that person gently. Okay, with gentleness. Ngayon, there will be situations na ipinakita yon and there will be times na kapag kinorek mo yung kapatiran natin, syempre hindi mo siya, defensive siya, ayaw niya makinig sa'yo. Okay, so one-on-one, and then kukuha ka na ng another party. So, apply natin yung Matthew 18. Maybe you can ask another friend mo, nakakilala, na maaari naka-witness doon, to help you out na ma-point out sa kanya yung sin na yun. O kaya, you can also call me. Okay? I can be the second person dahil ako naman yung inyong pastor dito. Okay? Which is usually na nangyayari din sa ating church. Pag hindi nila alam, I'll enter to help that person na makita niya yung kanyang sin and then be corrected dun sa kanyang kasalanan. Okay? So, yun yung mga bagay na dapat nating makita. There are situations in the church, okay, na mahirap talaga i-handle yung kanilang cases because of the hard-heartedness ng tao in terms of dahil napatigas na ng sin yung kanyang puso. Okay? And those hard cases should go at least sa self-servant, okay, kung sila i-equip, or sa pastor. Okay? Ganito yan. Yung inaaral natin biblical counseling is just the basic thing. Okay? In time, magkakaroon tayo ng specific understanding and study and training dun sa mga mahihirap ng cases. Okay. When I do, for example, kami sa Hierarch, when we do hard cases of biblical counseling, there is a series of study. Hindi ito yung parang, sige, may problema ka and then ikakausapin ko lang without even studying. No, I study. I read books. Kunyari meron akong isang case na ibinigay sa akin ni Pastor Bob, na nag-undergo siya ng treatment from a psychiatrist, and then ang definition daw sa kanya ng psychiatrist niya is he's that bipolar. Okay, siyempre hindi ko naman ipapasa sa inyo yung kaso na yon. How are you going to talk to a bipolar person?
So, ibig sabihin, we pastors, we do study in depth, malalim. Okay, we have books, I have books regarding all the cases, kung may problem siya ng ganito, schizophrenic siya, meron siyang ganito. We have books, we study these things. So para kapag kinausap namin yung taong ito, we are already prepared. Kasi may preparation na ginagawa in terms of biblical counseling. At yun, it goes through a lot of process and training and experience. Siyempre, part na yun ng training on how to talk to those kind of person or people who are sinning, lalo na kung malalim na yung kanyang sin, hard na yung kanyang heart, hindi na nakikinig. Those cases is for pastoral. Okay? So kung tingin ninyo hindi nyo kaya, makausap na yung kaibigan ninyo at matigas na yung kanyang puso, you can pass it to someone who can help out para at least makatulungan natin yung ating kapatiran. Pero ganito, at maganda na makita ninyo, kayo ang katulong ko dito sa church in terms of biblical counseling, in terms of yung tinatawag na, ano si Del? Han? May nabanggit sa akin si Del nung isang araw. Parang pre-counseling siya. Ano niya ba si Del? O umuwi na. Iniwan na yata ako ng asawa ko. May word siya eh. Gusto ko lang maging specific dun sa word. Tayo lang natin mga 5 minutes. Ano yung word? Pre-counseling ba yon? Yung nagamit mong word sa akin. When doing counseling, pre-counseling, may pre eh. Nakalimutan mo na rin. Okay, parehas na kaming tumatanda. Ha? Hindi, preventive. Ayun, hindi pala preventive. Okay, naalala ko din. Okay. May pre naman, tama. Pero preventive. Okay. Pre-counseling, hindi pre-counseling, preventive. Okay. Ito, gusto ko makita ninyo yung idea about preventive counseling. Okay. There are situations dito sa church natin when we impart wisdom to someone, nakakapag-preventive counseling tayo before siya, kunyari daw, magkaroon ng decision na mali, tinutulungan na natin siya na magkaroon ng biblical mind, biblical decision. So, yun tinatawag na preventive counseling. Kunyari daw, lalapit sa iyo yung isang kapatid, nagkikwentuhan lang kayo, may situation siya na pinagdaraanan, and then siguro hihingi siya ng advice sa iyo, yun yung tinatawag na preventive. Tutulungan mo ngayon siya makapag-isip. Kasi hindi ko lahat kayo makakaunselan. Ngayon, kayo yung magiging katulong ko dito sa church to do preventive counseling. Kasi kayo yung mas nandito sa situation na kayo yung mas nakakapagkausap sa bawat isa. And that's what we are to be doing. We are to do more in terms of preventive counseling na para bago pa man sila magkaroon ng decision, especially minsan, di ba, for sure, nag-uusap-usap kayo, tapos may mga plano sila, iniisip sila, pwede ngayon sila matulungan na maitama kaagad biblically yung kanilang plano, isip, o future man na ito na decision. Diba, yung iba siguro sa inyo, may plano na, alam mo, may plano akong ganito. Pero saan ba nanggagaling yung plano mo? Bakit ba yan ang gusto mong plano? So ngayon, counseling ito, nabibigyan mo siya ng idea kung paano ang tamang counseling para sa kanya. Parang katulad, kunyari, one time, may nakausap ako, at sabi niya, naku, Brother Jay, mag-retire ako, siguro within 2 years. Pero sabi ko, magkaedad lang tayo, bakit gusto mo na kagad mag-retire? 47 lang ako, di ba? So 49 or 50, gusto niya na mag-retire. Sabi ko, what are you going to do pag nag-retire ka? Wala lang. Retire na ako. Parang hindi na magkitrabaho. So, paano yung pang-araw-araw mong pagkain? Paano ka magiging blessing actually sa church para for those people who are in need? Kasi hindi naman siya may sakit, malakas naman siya, kaya niya pa makapagtrabaho. Siguro kaya niya pa makapagtrabaho up to the age of 60 or 65. Kasi ano yan you have to help that person think wisely. What is retirement in biblical terms? Kasi yung iba, ang thinking nila pag retirement, kasi may makukuha na naman ako, yun na yun, okay na yun. Hindi. You will be showing some people na parang ang retirement pala, okay na ako na maging wala na akong income.
O kaya, magiging lazy na ako. Gawin ko na lang kung ano yung gusto ko. Hindi, kung may strength ka, do something. It's either you offer yourself to the church in terms of serving, o kaya you do something to help other people. Okay? Retirement is not something na parang, alam mo yun, gusto ko na lang mag-retire. May bahay ako, titira na lang ako doon. Hindi ganun ang retirement. Yun ang retirement ng mundo. But we have a retirement pagdating sa Bible. Di ba? Si Paul ba nag-retire? Hindi, di ba? Wala naman nag-retire eh. Si David ba nag-retire? Wala nag-retire sa kanila. Wala kayo makikita na nagsabi ng isang biblical character na nag-retire siya. Until the end, that person is serving the Lord. Okay? At as much as possible, naging blessing siya para sa church. Kung kunyari daw, he might be working para maging blessing din sa ibang mga kapatiran para makatulong sa mga nangangailangan. Okay? Ganun actually yung thinking. So, nung nag-uusap kami, nung kausap ko regarding retirement, may preventive counseling na akong ibinigay. Binigyan ko siya ng biblical understanding of what retirement is. So, after actually ng usapan namin that time, sige, pag-iisipan ko na baka hindi nga ako mag-retire. Yun yung tama. Kasi dapat magkaroon ka ng ano. So, you do that every time. May mga concerns sa mga kapatiran natin dito sa church. You are helping me, your pastor, by helping me counseling other people biblically. Even doon sa mga conversations ninyo. Kaya mahalaga yung ating pag-aaral dito. Kasi, kailangan natin magawa ito dahil ito yung ginagawa ng church before dahil sila, when they speak biblically. Okay? So, ngayon, kapag may hard cases, ito na yung para sa mga tao na talaga, kunyari, self-servant, pastoral issues. Actually, nung nag-meeting nga kami, nung kausap ko sa last Friday, sabi nung kapatiran, actually sister siya, sabi niya, self-servant din kasi siya. Napagkwentuhan namin about yung biblical counseling and then nabanggit ko din sa kanya, I'll be doing biblical counseling ministry in Higher Rock. Tinatapos ko lang yung proposition ko. Tinatype ko kasi yun eh. Ano ba yung ministry? Kasi dapat may ministry proposal ka eh. If you're going to start a ministry in Higher Rock, kailangan may ministry proposal ka. Submit mo yun kay Pastor Bob. Pag-uusapan niyo ng buong SC bago nila i-approve kung ano yung ministry na gusto mong establish. So nakwento ko sa kanya yon. At then, sabi niya, oo, napag-usapan niya namin ni Pastor Bob. Nung meron akong mga cases, ang hihirap daw kasi ng mga cases niya dun sa cell niya. Tapos sabi niya, Pastor Bob, maybe we can have a biblical counseling ministry. Kasi meron mga hard cases talaga. Katulad kunyari, there are counseling situations na from other church pumapasok na sa Higher Rock. Naghihingi na sila ng counseling, which is, alam mo yun, nagiging need na talaga yung counseling ngayon. So, ang nangyayari, mabigat yung case, hindi sila equipped dahil ang kanilang inaaral mainly yung mga self-servants kung ano lang yung ituturo nila. Siyempre, kung ano yung ituturo nila, mabigat na yon for a self-servant dahil sila din, may trabaho din yung iba doon, may mga they don't have time to study the Word of God in depth with regards to the cases na kanilang pinaghahawakan. So, ang request actually nitong sister na ito kay Pastor Bob was, sana meron isang top person who would study and give us help in terms of biblical counseling. Okay, doon ako ngayon papasok. So, there will be hard cases talaga. Katulad kunyari, mga sexual immorality. Yan yung mga cases na medyo mabibigat. Kunyari daw, homosexual situations na cases. Yan yung mga mabibigat. Meron din mga cases actually na schizophrenic. Okay? May mga tao actually na may problem in terms of their mental understanding. Okay? So, those things, kailangan yon ng in-depth study. Okay? And then, in time, dahil kung ma-approve ni Pastor Bob that I'll be the ministry head ng Biblical Counseling Ministry ng buong Higher Rock, ako kasi ang magkitrain sa lahat ng mga self-servants and pastors with regards to biblical counseling. Ang kagandahan, meron na ako makakasama na 2 babae na graduate ng Masters University din ng Masters in Biblical Counseling. Ang problema lang ng Higher Rock, walang lalaki who wants to handle biblical counseling. Kasi dapat ang mag-head ng ministry na yon
lalaki. Hindi siyempre pwede babae. So assistant ko, meron na akong dalawa, at least si Sister Jessica Ransom, sawa ni Sean Ransom, under sila ng Thea, siguro I can work with them with that para at least yan yung mag-handle para sa mga cases ng mga kababaihan. Ako naman din yung mag-handle ng mga cases para sa mga kalalakihan. So mainly, ang hindi noon ko pa pinapaalam at hindi natuloy yung aking pag-aaral regarding biblical counseling ng MA, I'll be doing ministry, biblical counseling ministry sa High Rock for me to get 50 hours of biblical counseling. Kasi kailangan ko ng cases nila. Hindi ko naman makakome up yung 50 hours ng biblical counseling dito sa ating church dahil maliit lang tayo. Maliban na lang kung isa-isahin ko kayo, tapos sasakalin ko kayo, labas nyo lahat ng problema nyo. Okay? So, hindi ko naman magagawa yun. Okay? So, basic ngayon, yung ina-undergo natin, module 1 to 4, basic ito, para sa church natin, and then in time matapos natin ito, we will go to the specifics. Yung mga medyo mabibigat na cases na ituturo ko on how you are to handle those kind of cases para at least in time, alam ninyo i-handle yung mga ganong klaseng counseling. Okay, malinaw? So, this is good for our church. This is good for fellowship. This is good for each cell group natin dito dahil ito ay makakatulong hindi lang para sa akin. Kung hindi ang bawat isa maganda na ang bawat isa sa inyo maging encouragement sa ating mga kapatiran. So, we're still in Module 1. Medyo bibilisan ko ngayon. Ang susunod na pag-aaral natin is thorns. Okay? The responses to life in this fallen world. So, balikan lamang natin yung inaral natin. Bakit parang hindi yata nag-cash siya? Hindi ko alam kung paano siya mapapaliit. Okay, di ba? Alam niyo na naman. Heat. Di ba naalala niyo yon? Heat, circumstances, okay? In our life, nag-experience tayo palagi ng circumstances, situations in life. It is, hindi siya negative or positive. The circumstance na ating pinagdadaanan in life reveals the heart. Okay? Ngayon, pag may circumstance, nag-respond tayo sa circumstance with most of the time, with a bad fruit. Okay? Bad fruit, which is thorns. Okay? Siya yung thorns. Pero, yung bad fruit na yun, inaral natin before, nag-uugat siya dahil sa ating puso ay makasalanan. Okay? So, when we see na ang ating actions, character na ginagawa, siya ay nagmumula sa makasalanang puso. Hindi siya yung parang, kunyari daw, yung isang tao nagalit, nanakit siya. Okay, nanuntok siya. Kaya siya nanuntok, hindi lang dahil nanuntok siya, dahil ang kanyang puso ay makasalanan. Puno ng anger yung kanyang puso na nagresulta lang na nagmanifest siya ng pananakit. Okay? So, ang sagot actually doon sa makasalanang puso natin, salita ng Panginoon, okay? Ang cross, si Jesus Christ, at ang tulong ng banal na Espiritu sa atin upang tayo ay mabago ang ating mga puso at magkaroon tayo ng tamang character or response doon sa ating situation upang ito ay magresulta ng bagay na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Okay, last time inaral natin yung Jeremiah 17 verses 5 to 6, okay, about the circumstance. Ipinapakita dito yung pagiging makasalanan ng ating puso at kung ano dapat ang ating tamang response. Okay, this afternoon, okay, natignan natin yung heat, ngayon titignan natin yung thorns. Thorns reflect how we most naturally respond to the heat in our lives. Ulitin ko lang. Thorns reflect how we most naturally respond to the heat in our lives. So, may circumstance, yung thorns, ito yung madalas na response natin. Naalala niyo yung kwento ko sa inyo last Sunday o last meeting natin? Last Sunday o last meeting natin ng Biblical Counseling. Di ba, I shared to you yung aking concern regarding my heart attitude to my wife and to my son. Okay, na pag hindi maayos yung bahay, ako ay, naalala nyo, ano yung ginagawa ko? Masaya! Masaya ba ako? Di ba, nagagalit ako. So, nagagalit ako dahil ang aking puso ay puno ng galit, bitterness, sama ng loob. Okay, so nakita natin dito
na yung galit ko, yung pagtaas ko ng boses sa asawa ko o maging sa anak ko, hindi yun nanggagaling lamang dahil mataas ang aking boses, kung hindi pinapakita, yung puso ko ay makasalanan. Okay, mahalaga na makita natin, masyado siyang blow up, hindi naman ganito kalaki. Hindi ko alam kung sinong, may nakakaalam sa inyo kung paano mapapaliit ito. Control. Ano yung scroll? Hindi ko alam yan eh. Hindi, ano siya, PC. Sige nga, brother, Kasi sayang hindi nakikita yung buo. Si Brother Rainier. Tama yun dito, malaki doon. Bakit kaya? Baka yung, Yung sa view? Dito sa view? sa bukod ng TV. Yung scale yata ito. Ayun. 200? Dapat 100 lang. Extend. Tapos subukan natin yung and then yung PowerPoint ulit. I-on na lang yung PowerPoint. Ganun pa rin. Ano kaya yan? Asan yung remote control ng TV? Display. Nilitan ko na yung resolution niya. Ayun, okay. Ayun. So sa TV pala, okay na. Pero at least naayos mo na rin dito. Okay, thank you. Thank you very much. Ayun, okay. Okay, thank you. Okay, so, balikan natin, lahat tayo most of the time, pag may situation, ang ating response, most of the time, thorns. Okay? Sinful. Tama ba? Pero syempre, as Christians, we respond then, kapag nag-grow na tayo, nag-respond na tayo ng tama, which is righteousness and holiness before the Lord. Kung kunyari daw, ako na lang example, para ako na lang yung Pag uwi ko ng bahay, magulo yung bahay. Okay? Minsan, nag-respond ako ng okay lang. Pero minsan din, nag-respond ako ng, ako na naman. Okay? Nakakapagod ito. Okay? So, pinapakita lamang dito, yung natural response natin na pagiging sinful natin. Okay? Mahalaga na makita natin yun. Yung pinaka-actually lesson dito as we go through the understanding of thorns. Kasi we reflect, most of the time, sabi nga, thorns reflect how we most naturally respond. Diba? Kunyari daw, sa office, sinigawan kayo ng boss ninyo, ano yung unang-unang yung response? Ayun, love naman ako ng boss ko. Diba hindi? Most of your response with inis, bitterness, sama ng loob. Diba? Kunyari daw, nag-drive ka, tapos ang bilis-bilis mo, biglang nakita mo, traffic. Ano magiging response mo? Ayun, saya-saya naman, traffic. Late na ako, lalo pa ako malilate. Di ba, most of the time, mag-respond ka in a thorny way na parang mag-worry ka, maiinis ka, meron kang magiging respond ng hindi tama
doon sa heat na ating pinagdaraanan. Parang katulad nito, Mercedes-Benz mo, biglang nahulog. Ay, saya-saya naman, nahulog yung Mercedes-Benz ko sa sa gutter o dito di ba siyempre, mag-respond ka ng hindi tama. Pero as a Christian, ito yung dapat na makita natin. We are to grow in responding doon sa situation natin na mahirap ng, Lord, mahirap po ito. Nag-respond po ako ng worry on the onset, but Lord, help me to trust you. Help me, Lord God, na makita na ikaw ay sovereign. Yun yung maganda. Okay, but most of the time, di ba tama, we respond in thorns. Okay? How do we respond to our circumstances? Okay, thorny responses are sinful and prickly. Even Christians can have untrusting thorny responses to life. Paano ba kayo mag-respond? Isipin nyo yun, kayo na nakakaalam. But most of the time, we respond in a sinful or something na hindi po nakakapagbigay ng glory sa ating Panginoong Diyos. Okay? Aralin po natin yung Ephesians chapter 4, verse 17 to 24. Dito po ipapakita yung picture of contrasting lifestyle. Magkaiba po. Okay? A person's behavior is rooted in wrong thinking, number 1, and then wrong desires. Siguro kung meron po kayong mga Bibles, magandang puntahan po natin yung ating passage in Ephesians chapter 4 para at least magkaroon lamang po tayo ng idea with that passage. Ephesians chapter 4, verses 17 to 24. Okay, basahin ko lamang. Ephesians 4, 17 to 24. Now this I say and testify in the Lord that you must no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds. Ina-address ito sa mga Christians. Paalala ni Paul ito sa ating mga mananampalataya, even up to now, na dapat daw tayo hindi na lumalakad katulad ng mga hintil. Okay? They are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them. Due to their hardness of heart, they have become callous and have given themselves up to sensuality, greedy to practice every kind of impurity, but that is not the way you learned Christ. Assuming that you have heard about Him and were taught in Him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through the deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. So makikita natin dito, pinapaalalahanan ni Paul yung mga mananampalataya dahil sila pa rin, dapat kayo hindi na lumalakad dito, kailangan mong alisin o put off na yung mga attitudes that are sinful, and then we are to put on what is in us in Christ. Okay? So dito yung makikita natin, sabi nga dito, a person's behavior is rooted in wrong thinking. Makikita yun sa verse 17, 20 to 22, and yung wrong desires sa verse 19. Sabi sa verse 19, they have become callous, have given themselves to sensuality, greedy, to practice every kind of impurity. Ito yung kanilang desires na. Ito yung dating pamumuhay ng isang tao na wala pa kay Kristo Jesus. Okay? Example of thorn responses are, number 1, sabi nga dito, indulging in every kind of impurity. Okay? Sa verse 19, binasa natin yon. Yun yung ginagawa natin daw. Yun yung, alam mo yun, what we do, gusto natin gawin yung mga bagay na makasalanan. Kasi actually, nakasanayan natin gawin yun nung bago pa tayo naging mananampalataya. Naalala nyo yung ano yung passage natin, 2 Timothy? Pwede pabasa doon. Yung command ni Paul kay Timothy. Ano yung passage niya? Kalimutan ko. May mga kaalala ba sa men? Pakita nyo naman, may inaaral tayong Sa chapter 2. Ano yung kailangan daw? Flee! Naalala nyo yun? Naalala ng mga kalalakihan yun. We are to flee youthful passions. Yun yung command kay Timothy ni Paul, kasi lahat tayo, nung inaral nga namin to sa men, lahat naman ng kasalanan natin nanggagaling nung tayo ay bata pa. Diba? Dahil meron tayong mga youthful, sinful desires
na hanggang ngayon dala-dala natin nung tayo ay tumanda. So when we grow older, sabi dito ni Paul kay Timothy, you flee youthful passions. Layuan mo na yung mga yan. Mag-grow ka na. Layuan mo yung mga bagay na makasalanan dahil ito ay hindi tama. Kaya nga ito, sinasabi nga dito, yung isang turn response is indulging in every kind of impurity. Di ba? Ano ba yung nakasanayan natin ng kabataan natin? Katamaran. Di ba? Mainisin. Mayabang. Di ba? Hindi naman ito nangyari lang ngayong kahapon lang. Alam mo, kahapon lang ako naging mayabang. Hindi. Mayabang na tayo noon pa. Alam mo, ngayon lang ako naging lazy talaga. Hindi, nung bata ka pa, lazy ka na. Nandun na yan, noon pa, embedded na yan sa atin. Then we are to, yun yung response natin eh. We indulge doon sa mga sinful attitudes natin, even before pa, na hanggang ngayon, nagagawa pa rin natin. And then we are to ask the Lord, Lord, tulungan niyo nga ako na hindi dapat ganito yung maging response ko. Not only that, lying. Sino sa inyong kahapon lang nag-lie? Okay? We all respond in lying. Okay? Pwedeng lying, hindi direct, na alam mo, talagang plenano mo na maglalay. Alam mo, maglalay ako mamaya kay Sister Eloy. Parang ganon. Meron ganon mga tao, pinaplano na niya para, alam mo yun, siguro, kunyari daw, no, may utang ako kay Sister Eloy. Alam ko, pag nagkita kami, sisingilin niya ako. Ano bang gagawin kung sasabihin ko ngayon sa kanya? Wala pa akong pera kasi ganito. Diba? Yun yung... Pero we lie in sometimes we lie na hindi natin, alam mo yun, ayaw naman natin. Pero minsan, nadadala tayo ng kwento, yabang natin, gusto natin mataas yung sarili. We lie, okay, sa mga situations natin. We lie in terms of defending ourselves. Destructive anger. Okay, makikita ito sa verse 26 ng Ephesians chapter 4:26. Sino sa inyo ang hindi nagagalit? Ako, sabihin ko sa inyo, kahapon, nung parang papunta ako dito, nagmamadali ako, sabi ko, ang dami ko pang gagawin sa church. Kasi ang dami ko pang gagawin sa bahay. So, naiinis talaga ako. Alam niyo, una ko naisip, iti-text ko si Del, sabi ko, dapat marunong kayo na dapat ngayon magtulungan ako dito. Yun yung iniisip ko. To be honest. Pero sabi ko, Lord, hindi, inalaw ninyo na umalis kagad sila para ako yung gagawa lahat ng trabaho dito. Kasi sovereign si God eh. So, ang point ko dito is parang the Lord allowed me to go through this. Pwede naman din actually silang gumawa doon, pero inaalaw ni God kasi gusto ni God mabago yung aking puso. Okay? So, nung naiinis ako, nagagalit ako, I prayed and asked the Lord, Lord, meron akong anger sa heart ko. Alisin niyo po yung heart na angry heart ko. Palitan niyo po ito ng submission sa iyo. Kasi we have thorny responses. Okay? Huwag po kayong magdudunong-dunungan ngayon at magpapaspiritual. Lahat po tayo may thorny response sa maraming bagay. Pero ang point dito, dapat makita natin, oo nga, may thorny response ako palagi. Kasi para makita natin at ma-address natin yung heart natin na, oo nga, Lord, kailangan kong mabago. Kaya nga hindi tayo pwedeng magmayabang. Wala pwedeng magmayabang sa atin na ako spiritual, ako ay maayos talaga. Dahil marami tayong pinagdadaan ng sitwasyon araw-araw. But we have to be honest with ourselves na, Lord, pinapakita nyo ito kasi gusto nyo pa rin akong patuloy na mabago. Yun yung blessing ng isang Christian. Makita natin yung thorny response natin. Ang unbelievers, they don't see their thorny response. Para sa kanila, yung response na thorn response nila, okay lang. Ay, dapat lang talaga nasigawan ko siya. Ang tigas ng ulo niya eh. Ay, dapat lang talaga nagalit ako. Dapat lang ganito. Dapat lang ganyan. Dahil nga, mga unbelievers sila, hindi nila nakikita yung thorn response nila. Pero tayo, as a believer, we should be thankful na, Lord, oo nga, no? Dahil progressive sanctification tayo, di ba? Patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. Di patuloy tayo dapat maging sensitive at makita yung mga thorn response natin upang mailapit natin sa ating Panginoon yung ating mga puso at tulungan tayo ng ating Panginoon na mabago. Wala na naman siguro sa inyo yung nagnanakaw. Akala ko nga nawala yung yung chili. Hanap ako ng hanap sa chili ko talaga dito. Talagang buong kwarto ko, isa-isa ko na. Kung may nagnakaw siguro noon. Yun pala hindi, naiwan ko lang sa labas.
Okay. Siguro wala naman stealing. Okay? Unwholesome yan. Dito tayo. Dito tayo lahat magkakaproblema. Unwholesome communication. Sino sa inyo kahit kailan din nagkaroon ng unwholesome communication? Ay, mukhang kanina lang po, Pastor. Si Lennox daw, just a few minutes ago. Joke lang, joke lang. Di ba lahat tayo, we have this problem. Okay, ito yung thorn response natin, unwholesome communication. Fighting, slander, and unforgiving spirit. Meron ba kayong puso ngayon na tao ngayon na hindi nyo pa pinapatawad? Itong taong to, napakasama, hindi ko talaga siya patatawarin kasi mamatay ako. Sana wala namang ganun, ano? Dapat mapagpatawad po tayo, hindi dapat tayo nakikipag-away, hindi po tayo naninira ng ating kapwa. Okay, we are not to slander. Okay, say anything that would ruin the reputation of someone. So ito yung mga sample ng thorn response. Okay. So dito expand lang natin yung sinful thorny response in Ephesians 4-5. Okay? So makikita natin dito may hit. Ito yung response natin, pero yung response na yun, obviously makikita natin dahil ang ating puso ay makasalanan. Kaya nga kailangan natin i-assess. Parang ako, kahapon o nung isang araw, kahapon, inassess ko yung, Lord, bakit ba ako nagagalit? Pero minsan nagtatalo sa isip ko na tamang, hindi, pwede ko naman talaga silang pagsabihan eh. Parang hindi na tama yung ginagawa nila. Pero, syempre, gusto kong makita yung una kong response dahil ito ay nanggagaling sa makasalanan kong puso. Kailangan ako yung ma-address. Hindi yung kasama ko. Ako yung dapat na mabago. Okay? So si Lord na ang bahala sa kanila kung paano man yun. Pero ang nais ng Panginoon, ako yung unang mabago at kailangan kong ma-assess na, Lord, yung aking sinful thinking, yung bitterness and anger ko is coming from a sinful heart. Okay? Kaya nga hindi na nakatanggap si Del ng text sa akin kahapon. Kasi nag-pray na ako, humingi na ako ng tawad sa Panginoon, masaya na ako. Di ba? Saya-saya ng ganoon. Na parang, okay, sige, napagod ako, pero okay lang yung pagod na yon dahil ginagawa ko naman yon para sa aking asawa at aking anak. At least, hindi ko naman ginagawa siya para kay Lennox. Pero ginagawa ko yung bagay na yun dahil siguro kahit nga si Lennox, gagawin ko din naman yun eh. Okay? Minsan nga, pag nandito ako mag-isa sa church, yung mga cups dito na iniwan ninyo, na hindi nyo man lang umuwi kayo, hindi nyo man lang tinapon sa basurahan, nagkanda, hirap na hirap ako makakuha ng tubig dahil nga nagkalat doon yung paper cups. Minsan lang, minsan inaayos ko. Minsan ginaganon ko na lang eh. Sabi ko, bahala na dito si Sister Jane. Bahala na sila bukas. Anyways, dapat makita natin yung heart natin. Yun yung ina-assess natin palagi. Pag kayo nag-respond ng makasalanang response, go to God, ask the Lord na, Lord, search my heart, renew my heart, para magbago din po yung aking action at maging bago din yung aking response in life. Okay, Mark 7:21-23. Kasi dito, sabi nga, it's coming from the heart. For from within, out of the heart of men, proceed the evil thoughts, fornications, thefts, murders, adulteries, deeds of coveting, and wickedness. Okay? Nanggagaling to. As well as, ano pa daw yung nanggagaling sa puso natin? Deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. All these evil things proceed within and defile the man. The heart of the problem is the problem of the heart. Okay? All sinful behavior grows out of a heart captured by something other than Christ. Dapat makita natin yon palagi. Kaya ako nag-respond sinfully dahil mas binigyan ko ng importansya yung kagustuhan ko kaysa sa kagustuhan ni Kristo para sa akin. Kaysa ako ma-manifest sa akin yung life ni Christ, gusto ko kung ano yung gusto ko. Pero dapat tayo mga mananampalataya, ang desire natin ay ma-manifest natin yung character ni Christ. At yun dapat yung goal natin every day. Mapakita ang karakter ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng pagkakataon. And we cannot do that apart from the grace of God. And we cannot do that apart from seeing the sinfulness of our hearts. Okay? We can recognize and confess the heart motives of our sinful responses if we are to grow in Christ. Kaya kailangan natin makita kung paano dapat tayo mag-respond. At makakapag-respond tayo ng tama
kung ating i-confess din na ang ating puso ay tunay na makasalanan. Okay? Sabi nga, James 4:1-12, what causes quarrels and what causes fights among you? Is it not this, that your passions are at war within you? Lahat nagtatalo eh. Di ba? Sana nga may pagtatalo pa, no? Minsan kasi wala nang pagtatalo, nagka-submit ka na lang. Kung magagalit ako, galit na ako. Dapat at least, di ba? There's a war within us. You desire and you do not have, so you murder. So ginagawa natin, may desire tayo, ginagawa na lang natin. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. May gusto tayo, hindi natin nakukuha, galit tayo. Di ba? Parang yung example ko kanina. Gusto ko sana, aalis ako ng bahay, maayos. Kaya nga lang, hindi maayos. Hindi ko na-obtain yung gusto ko. Kasi inallow ni God na hindi ko ma-obtain yung gusto ko para ma-reveal yung heart ko. Napaka-deceitful ng heart natin. May desire tayo palaging mali. Pero inire-reveal ni God ito dahil mahal niya tayo para i-approach natin ang ating Panginoon, hingin ng kanyang tulong na tunay na baguhin natin ang ating mga puso. You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. Kaya tayo nakikipag-away, kasi meron kang hindi mo nakukuha na gusto mo. Ano yun? Hindi ko alam kung ano yun. Sa inyo, iba-iba tayo. Pero you check it. But we are to submit ourselves to God. Kung ano yung gusto ni God, because He's sovereign, we are to submit to that. Hindi mo palagi makukuha yung gusto mo. Lalo na minsan kung ang gusto natin is not in line with the Word of God or in line with His will for us. Okay? So makikita natin dito yung tatlong bagay. We desire, I want, in James 4:1. We demand, I must. Yung horizontal, makikita natin sa verse 2 and yung vertical part is 3-10. And then yung judgment, you didn't, now you must. So makikita natin, we have a desire, we have a demand, at ito naguhulog siya in terms of judgment dahil dun sa kasalanan na ating ginagawa. Okay. Number 1, our design, we were made to live differently. Balikan natin yung Ephesians chapter 4, verse 17, 5-18. Sabi nga, tayo ay dinesign, but our design, we were made to live differently. Why are we to live differently? Because we are now a new creation. We are now one with Christ. We are saved. We are forgiven. Okay? Yun yung napakagandang blessing na ating natanggap sa ating Panginoon. So, number 1, letter A, we are not to live like the Gentiles, yung old way or yung thorny response. So, kung may thorny response tayo, hindi na dapat tayo, ito yung ating ikinabubuhay ngayon. Kung mainisin kayo, bitter kayo, magagalitin kayo, impatient kayo, hindi kayo merciful sa inyong kapwa, or anuman yung sinful, thorny response ninyo, hindi na dapat tayo namumuhay sa bagay na yon. At kung ating titignan at iisipin, ang dami, di ba? Kunyari daw, yung problem na lang ng anger. Di ba? Napaka-deep-seated na rin sa ating mga puso. Yun pa lang, ang hirap na. And then, meron pang bitterness. Meron pang, alam mo yun, yung pagiging, ano ba tawag doon? Yung kawalan mo ng pakialam sa iba. Indifference. Ay, siya, yun, bahala siya, hayaan mo siya. May nakita ka nag-sin, bahala siya magkasala, parurusahan ka na lang ng Panginoon. Hindi mo siya i-correct, tatamaan ka na lang ng kidlat. Makikita mo rin. Ano yun, yung parang, we are not to be indifferent because we are one with the Lord. We are to love one another. Di ba? Kunyari daw, nadapa si Sister Stella. Ha! Okay, parang, okay. Siguro may kasalanan yan. Siyempre, dapat nagpakita tayo ng mercy, ng love, tutulungan natin. Dapat concerned tayo with someone, with the people in the church. So, kung makikita natin, marami tayong thorny response, marami tayong dapat ipinagpipray. Marami tayo dapat na inilalapit sa ating Panginoon palagi. Kasi hindi tayo perpekto. Kasi kailangan natin mabago pa. At makikita natin, kunyari doon, nagiging patient. Sino sa inyo impatient? Abutin tayo hanggang ano. Lahat tayo impatient. Grabe ako, napaka-impatient ko pa rin Nag-grow na ako sa patience, pero may binibigay pa rin si God na talagang natitest yung patience ko.
Di ba, lahat naman tayo nag-grow naman sa patience, ano? Pero darating yung time, meron isang situation, bang, nawala kagad. Kasi nga, meron isang level ulit na kailangan pa nating ikalago. Ibig sabihin lamang neto, tama yung understanding natin ng progressive sanctification. Kasi kailangan natin patuloy pang lumalago. Kaya I'm not expecting any one of you na perfect. Don't ever think na dapat perfect. Huwag niyong ipakita sa akin na, Brother Jay, okay ako ha. Hindi. Kasi lahat tayo, kailangan natin, ang bawat isa, kailangan natin mag-grow. Kaya ako, I don't show na, hoy, okay ako ha. Hindi. Ang dami pang binabago ang Panginoon sa akin. Tayong lahat, marami pang binabago ang Panginoon sa atin. So we don't have to project na okay tayo. Kasi kung ang heart natin is to show, to project ourselves na okay ako, then namumuhay ka para sa sarili mo at para sa tao. Pero kung ang focus mo si God, magiging tama ang iyong projection ng Lord, kung ano yung ginagawa mo sa akin, I submit to that and help me to grow in that aspect. Hindi ko kailangan i-project yung sarili ko na okay ako. Okay ako dahil sa tulong ng Panginoon, dahil I am here on earth to please God and not to please men. Hindi kayo yung kailangan kong i-please. Kung na-i-please ko si God, ibig sabihin, mapi-please ko din kayo. Di ba kung kunyari daw, I'm growing in holiness and in righteousness, hindi ba natutuwa kayo? Hindi ba kunyari daw, ang kapatiran natin, growing in love, hindi ba kayo natutuwa? Ay, ayoko nga si Sister Eloy, loving masyado, ayoko nga. Meron bang ganon? Kunyari si Sister Sally, love na love ako. Ayoko nun. Di ba kapag nakikita natin when someone is growing in love, we are pleased with that. Pero yung tuon natin, si God. Not to show off. Di ba? Katulad kunyari, in terms of my relationship to my wife, hindi perfect yung relationship namin. Hindi ko kailangan ipakita na parang okay kami. Na labing na labing yung pastor namin sa asawa niya. Alam mo ba merong gano'n na kinikwento sa akin si Pastor Bob before, na parang yung couple, dahil alam niya, kinakaunselan niya, may problem in terms of their relationship, pero pag nakikita niya daw sa church, ay napakalabing nung lalaki. Akbay-akbay, tatawid daw, kasi yung office niya, nakikita niya yung Timog Avenue eh. Pag tumatawid, talagang pinapayungan, pag mainit, tapos pero pagdating naman sa bahay, patay. Kawawa yung asawang babae. Kasi meron mga ibang tao, they just project in the church na okay sila. And I don't want you to fall in that situation. I'm sharing that kasi minsan gusto natin i-project okay tayo. Hindi, maging natural lang tayo. Maging submissive lang tayo kung ano tayo. Kung sinabi ni God, love our wives, mahalin natin yung asawa natin naturally, not to project na loving ka. Alam kasi ni God kung ano yung nasa puso natin eh. So kaya nga, maging maingat tayo. Ang Gentiles, ganun eh. Di ba nung hindi pa tayo Christian, gusto natin makita palagi na ang galing-galing natin. Yun yung thinking natin. Some people would do that, some people would not. Okay? But some people would do. Hindi po sana tayo ganon. Okay, number one point is letter A, we are not to live like the Gentiles. Talikuran na po natin yung old way, yung thorny responses. Ito, example na ipapakita niya dito. Problem, other people. Okay? Example, problem assessment. I would be nicer to them if they didn't treat me so poorly. So, sinisisi niya. Okay? May hit, may circumstance, ang response niya, okay? Kaya ako nagkaganito dahil sa kanya eh. Naalala niya yung 6 P's na yung people, parents, people, predicament, and so on, na reason natin kung bakit tayo nag-respond in sin. Okay? Isa ito. Isang example na nagpo-point tayo is other people. Okay? Ang solution ng mundo is ganito. Develop new relationships, avoid problem ones. Ay, maghahanap na lang ako ng mga maayos na tao. Ay, ang problema, walang. Di ba kahit nga tayong Christian, lumalabas pa rin yung ating pagiging sinful. Di ba? So, hindi siya solution. Pero yung mundo, ito yung kanilang pananaw. Sisisihin niya yung ibang tao, ayoko yung ganito, lipat ng ibang church. Okay? Hanap ako ng ibang church. Paglipat niya sa ibang church, ganun pa rin. Hanap ulit siya. Mali yung sa kanyang solution. Another problem, I get angry because I grew up in a dysfunctional family.
Kasi kaya ako ganito, alam nyo, intindihin nyo na lang ako ha. Kasi dysfunctional yung family namin. Sinisisi yung kanyang past o yung kanyang situation before. Ngayon, gagawin niya, maghahanap siya ng new family. Na mukhang, ito, accepted ako dito. Sila na ngayon. Yun yung solution, which is hindi din makakatulong para sa... Another problem, I can't help thinking and acting this way because of my... Alam mo, kaya ako ganito, marami lang akong problema. Pagpasensyahan mo na ako, ha. Kaya kita nasampal kanina, eh. Marami akong problema. Kaya kita nasigawan. Kaya ako nagalit kasi marami lang akong problema. Ano yung blame shifting? Dahil, sino bang walang problema sa inyo? Lahat tayo marami problema, di ba? Okay? Ang sagot daw doon is seek out an endless supply of comfort. Wala naman siguro sa inyo maglalasing. I hope so. Okay? Now, or finding other kind of comfort. Okay? Another problem is, I've had a hard day, okay, finances, relationship, work, and you caught me at a low point. Circumstances. Kaya lang ako naging ganito, nandun ako sa sitwasyon talaga na hindi maganda. Nagkataon lang yan, nagkataon lang yan. Hindi lang talaga maganda yung mood ko sa araw na yon. Okay? Ang magiging solution ng mundo, avoid people and responsibilities at certain times. Okay? Another reason, unmet needs. I wasn't loved as a child, so I'm always living out of a deficit. So, ano niya yung kanyang past. Okay? Yan yung kinikwento ni Lennox sa akin last time. Joke lang. Ginigising ko lang kayo. Katingin si Sister Edith sa akin. Okay. Then, mahal na mahal yan si Lennox. Okay? Then, hahanap siya ngayon ng solution ng mundo, find people to serve my needs. Another one is physiology. Okay? I blew up. Nagalit ako because hindi ako nakakatulog mabuti. Okay. So, ako din, pwede akong magalit ngayon, ha? Kasi wala akong tulog ng maayos ngayon. So, intindihin niyo ako pag bigla akong nagalit. So, ang sagot daw ng mundo, just get more sleep, change diet, and exercise regimen. Ang sagot actually dun sa mga situation na yon is because, kung ganun yung response natin, because our heart is sinful. Hindi natin biniblame yung ating sarili. Biniblame natin yung iba, circumstance, which is not right. Ang dapat natin makita, kaya tayo nag-respond ng mga ganitong bagay dahil ang ating puso ay makasalanan. Okay? Yun tayo dati. We are not to live like the Gentiles. Talikuran natin yon. Ngayon, ang solution doon, letter B, sabi nga, we are to live like Christ. Hindi na dapat tayo katulad nung dati na biniblame, wala akong tulog, hindi maganda yung mood ko ngayong araw na ito, nagkamali lang ako ng paggising sa aking kama kanina. Maraming reasons tayo. But we are to live like Christ. New way or fruit tree. Okay? New creations, dahil we are new creations in Christ, we need not to respond with thorns even facing heat. So kung may circumstance, kung new creations, kung ikaw ay Christian, you are a new creation, hindi ka na dapat, by the grace of God, by the help of the Holy Spirit, we are not to respond with thorns. Identity in Christ leads to Christ-like motives and responses. Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo one time, we are to remind ourselves, we are Christians. Palagi niyong ipaalala sa inyong sarili, ako'y Kristiyano na. Pag naalala niyo na kayo'y Kristiyano na, ibig sabihin ng isang Kristiyano, dati akong makasalanan na nakatanggap ng biyaya, ng kaligtasan kay Kristo Jesus, at sa kanyang biyaya, ako'y nakakilala sa aking sarili, nanampalataya sa Kanya, nagsisi at ako'y napatawad na. Kung ako'y napatawad na sa aking mga kasalanan, ako ngayon ay dapat na namumuhay para sa aking Panginoon at tagapagligtas. Ako ay Christian na. Dapat ganun tayo mag-respond. Lord, may sitwasyon na ganito. Lord, Christian po ako. Hindi po ako dapat mag-respond katulad ng Gentiles, katulad ng makasalanang pamumuhay ko dati. Okay? We are to respond with a fruit-filled response. Galatians 5:22-23. Fruit of the Spirit. Yun na yung dapat na respond natin. Ganun dapat tayo mag-respond sa ating buhay. Okay? Malinaw yun? Hindi na dapat tayo mamuhay like Gentiles do. Yung pangalawa, sabi nga, we are to live like Christ. Letter C,
Be prepared for spiritual conflict when you begin to change. Hindi ito matatapos. Until we die, we will experience spiritual conflict. Pero ang kagandahan nito, kaya ito gusto ko kayong i-encourage. Gusto ng Panginoon actually, gusto ng Diyos sa atin that we may grow every moment of our lives in Christ-likeness until the time we die or until the time na bumalik ang ating Panginoong Jesus. Ipag-pray ninyo yan na, Lord, oo nga, Lord. Huwag nyo, minsan kasi ang ibang iniisip kasi ng iba, Christian na ako, okay na yan. Pag namatay ako, Christian na naman ako, nasa heaven na ako. Hindi, i-desire natin talaga. Ipag-pray natin na, Lord, help me to truly grow in Christ. Lord, hindi ko kaya mag-grow in Christ, tulungan niyo po ako. Lord, kaawaan niyo po ako. Lumuhod po tayo sa Panginoon, manalangin po tayo. Kasi yun naman po yung desire ni God for us eh. Di ba? Ang desire ni God is for us to be conformed in Christ. And that is lifetime process. Huwag po natin i-expect na parang naka-attend ka ng conference, ng seminar, ng ilang beses na okay na ako, ang dami ko nang alam. Actually, to be honest, ang dami pa nating hindi alam. Ang dami pa ang hindi natin alam. Ako nga, tinitignan ko yung library ko eh. Kinumpile ko lahat ng biblical counseling books ko. So parang siguro, yung physical books lamang. Lord, ang dami ko pa palang aaralin. Ang dami ko pang hindi alam. Even how to live it, ang dami ko pang kailangan i-apply na kailangan ko pang ika-grow. Kaya maging prayer po natin dito sa ating church na yes, may spiritual conflict tayo palagi. And then we are to pray and ask the Lord na tulungan tayo na tunay na lumago. Okay? What are your thorns? Isipin niyo po yan. Ina-assess niyo ba minsan yung life ninyo? Before I sleep, I would assess yung ginawa ko sa buong araw, ano yung mga nagawa kong kasalanan, ano yung mga sinful responses ko, hinihingi ko yun ng kapatawaran sa Panginoon. Pagising ko sa umaga, I would pray and ask the Lord, Lord, ito yung mga bagay kung saan ako naging weak, ito yung mga bagay kung saan ako nag-fail, dito po yung mga bagay kung saan ako nagkasala. Lord, help me not to fall into those sins today. Yeah, laziness. Sino sa inyo pagising sa umaga, feeling lazy? Alam mo yung pagising, wow, okay, ready na ako. Di ba, lahat tayo, parang, oh Lord, another 30 minutes lang, Lord. Di ba? Lahat po tayo, complaining, ano yung thorns natin, hindi ko alam. Iba-iba tayong lahat ng challenges in life. But you have to know it. You have to know it so that you can pray for it. Complaining, laziness, anger, envy, lust, bitterness, avoidance, pride, indifference, hard words. Yung hard words, ano yung masasakit na salita natin. Blame, judgmental spirit, greed, lack of self-control, and so on. Ano yung mga bagay na ito? Okay? Where do your actions and responses fail to demonstrate the fruit of faith? Tignan natin yun. Saan ba ako madalas na nag-fail? Kailan ba ako nagkakaroon ng actions na hindi tama o nag-respond ng hindi tama at nakakaluwalhati sa Panginoon? Okay? In your current situation and relationships, how are you responding sinfully? Sa house ninyo, okay? Sa family ninyo, how do you respond sinfully? Sa work ninyo, how do you respond sinfully? Sa relationships, friends ninyo, sa kapitbahay ninyo, kung sino man na nakakasama ninyo. Saan yung mga situation kayo nag-respond sinfully? Where are you experiencing the consequences of your responses? Okay? Do you experience consequences? Nakikita nyo ba yon? Dapat nakikita nyo yun, ha? Kaya may bagay na hindi naging maganda, most of the time, maaari na ito ay consequence ng sin. Hindi parang, hindi lang naging maganda yung araw ko. Hindi, pinapakita ni God, meron kang ginawa na hindi tama, kaya may consequence yan. Okay? Pero minsan, may inaalaw si God na difficult situation to test you and to refine you. So, hindi naman lahat din consequences. Okay, kasi katulad ni Job, wala namang ginawang kasalanan si Job, pero kita nyo yung nangyari sa kanya. But that was a test para maipakita yung heart ni Job na siya ay tunay na nag-worship sa ating Panginoon. Where have you slacked off? Saan ka dito nagkulang? Saan ka naging parang pabaya sa iyong buhay? When have you given into anger or envy? Kailan kayo nainggit? Huli. Isipin nyo yung araw nyo ngayon. Kailan ba ako huling nagalit? Kanina, galit na galit ako dun sa isa, yung binigay sa aking ulam, napakaliit. Tapos yung sa katabi ko, ang dami. Diba? Parang pwedeng ganon.
Hindi nila ako binigyan ng ice cream. So, pwedeng kanina nagalit kayo, papunta kayo dito dahil na-traffic kayo or something like that. Kaya pagdating nyo dito, puno na, hindi nyo naupuan yung gusto nyong upuan. So, hindi natin alam. But you have to check, where have you quit doing what God says is good? Kailan kayo huminto na? Meron mga ganun tao, ay, hindi na lang, ayoko na. Kasi nakakahiya naman sa Panginoon. Dami ko ng kasalanan sa Kanya. Okay na yun, nakakahiya naman sa Panginoon. Ayoko na umatin ng church. Okay? When have you quit doing what God says is good? May mga taong ganito, ayaw na lang nilang gawin dahil ayoko na. Okay, parang ginagawa ko naman ito palagi, parang wala naman nakakapansin sa akin sa church. Ay, hindi ko na lang gagawin. Okay? To whom have you spoken unkindly? Kailan kayo huling nakipag-usap unkindly? Sana hindi lang kanina, no? Kanina, yung ushering ministry. Hindi tama. Sino ba yung usher kanina? Si ano yata? Okay. Where have you blamed others? Nag-blame ba kayo? Kailan ito? Last week? 2 weeks ago? A month ago? Kailan yung huli nyo nag-blame? Kaya ako nagkulang sa cash na sa bangko dahil ganito. May biniblame mo yung manager mo, no? Hindi ka kasi pinag-break, nagutom ka. Na-joke lang yung kay Colleen. Si Eunice na lang. When have you accused God? Sana wala naman tayong ganun. Hindi, Lord, hindi kasi kayo naging mabuti sa akin. Lord, bakit nyo inalaw to, Lord? Bakit nyo inalaw to? Diba? Minsan may mga ganun tayo. Are you dealing with your feelings by doing unhealthy things? Okay, too much eating. Alam mo, masama talaga loob ko. Kakain ako maraming ice cream. Ang lungkot-lungkot ko talaga ngayon. Kakainin ko yung buong 1 galon. Okay? Spending or working, escaping with pornography or excessive alcohol, too much emphasis on things like clothing, okay, appearance. Okay? So, kailan kayo na nag-respond with unhealthy things? X-ray questions for the heart. What are you wanting that you're not getting? Ano yung mga bagay ba na gusto ninyo pero hindi nyo nakukuha ngayon? Paano kayo mag-respond doon? Nainis ba kayo? Nagagalit ba kayo? What do you love more than God or your neighbor? Okay? What are your fears, hopes, and prayers? Check ninyo yun. Ano ba yung kinakatakot ko ngayon? Kamatayan ba? Kawalan ba ng trabaho? Ano ba yung mga fears ninyo? Ano yung hopes ninyo? Ang hope ba ninyo, yung trabaho ninyo? Ang hope ba ninyo, yung pera ninyo? Ang hope ba ninyo, yung security ng bank account ninyo? Okay? What are your prayers? Ano ba yung laman ng prayers ninyo? Ito ba for your spiritual growth o yung prayers ninyo ay palagi lang nakatuon, Lord, give me this, give me that. So, i-check ninyo yung heart ninyo para at least malalaman ninyo kung ano talaga yung nasa puso ninyo. What do you feel you need right now? Okay? How would you define success or failure? So, why do we do what we do? Okay, meron po ditong ibibigay lamang ng mga bagay na pwede nating maging readings. Hindi ko na kayo i-require with this, pero aaralin natin isa-isa yung book na ito. Okay, yung How People Change, actually ito yung sa 3 trees diagram, kaya yung book na ito may 3 puno siyang ipinapakita in terms of growth. Okay? Sino yung mga kasama ko sa biblical counseling before? Nahiya kayo, taas nga kayo niyo. Binasa po namin lahat yon before. Okay. Number 2, our discontent. We live in a tension of thankful discontent and joyful dissatisfaction. Okay? Thankful tayo pero discontent tayo. Joyful tayo pero dissatisfied. Okay? We live in that situation. Mahirap po talaga yung situation po na yon. So, tignan po natin yung sa Hebrews 4:14, 5-10. Okay? Basahin ko lamang po yung, at least yung part na ito. Meron dito ako sa... Okay. Verse 14, sabi dito, Hebrews 4:14. Pakinggan nyo na lamang po. Since then, we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God.
let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. So, ibig sabihin, God already knows my struggles. Alam ng Panginoong Diyos yung struggles natin dahil ang ating Panginoon ay all-knowing, kaya mapagkakatiwalaan natin siya. Letter B. Okay. Sabi sa 14:15b, but one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Okay? Christ has faced the same temptations and struggles. So, ibig sabihin, kung tayo man, dumadaan, sa lahat ng ito, alam ng Panginoon ang struggle natin, hindi lamang niya alam, okay, pinagdaanan din niya yung ating struggles at temptation. Kaya nga dapat tayong patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Letter C, Hebrews 4:16, sabi dito, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Christ is ready to help. Di ba? Pwede tayo makalapit sa Kanya. Unawaan niya tayo, pinagdaanan niya ito, at handa siya na tulungan tayo. Okay? Christ is ready to help me where I face this struggle. Kaya nga look unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Okay? Siya yung ating katulong. Okay? Hebrews 5:1-6, basahin ko lamang po ito. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and wayward. Galing, ano? He can deal gently with the ignorant and wayward since he himself is beset with weakness. Because of this, he is obligated to offer sacrifice for his own sins just as he does for those of the people. And no one takes this honor for himself, but only when called by God, just as Aaron was. For also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him who said to him, "You are my son, today I have begotten you." As he says also in another place, "You are a priest forever after the order of Melchizedek." So Christ represents me as my high priest. We have a high priest. So kung meron man tayong struggles in life, meron man tayong sins, ang ating Panginoon, siya yung mag-represent para sa atin upang tayo ay Kanyang tulungan. Okay, letter E. Basahin ko lang yung Hebrews 5:7-10. In the days of His flesh, Jesus offered prayers and supplications with loud cries and tears to Him who was able to save Him from death. And He was heard because of His reverence. Although He was a son, He learned obedience through what He suffered. And being made perfect, He became the source of eternal salvation to all who obey Him, being designated by God a high priest after the order of Melchizedek. Therefore, I can come to God with confidence in my times of struggle. So, sagot palagi ay salita ng Panginoon. Si Kristo ang ating kailangan. Hindi yung sarili natin. Hindi, Lord, kaya ko to, kakayanin ko to, babaguhin ko ito. Minsan, huwag kayong magbibigay ng counsel, hindi, kaya mo yan. Di ba? Minsan may mga ganun kayong counsel na tamang, kaya mo yan. Go lang. Kapit lang. Hindi, you point each person, you point each one to Christ. No, hindi mo kaya yan. Kailangan natin si Kristo Jesus. We cannot do, di ba? We cannot do anything apart from Christ. Di ba? Wala tayong magagawa apart from Him. So, palagi natin i-point, lumapit ka sa Panginoon, magpakumbaba ka, hingin mo ang Kanyang tulong. Kaya nga, therefore, I can come to God with confidence in times of my struggle because Christ knows my struggle, alam niya ang lahat ng ito, dahil napagdaanan niya, tutulungan niya ako, at the same time, sabi nga dun sa huli natin, siya ang mag-represent sa atin, at ngayon meron akong confidence sa lahat ng aking pagdaraanan. Okay, our counseling. Okay, all Christless solution, patapos na po tayo, last 2 slides na lang po yata ito. All Christless solution miss the heart of the problem. Okay, mahalaga na makita natin yun. Kapag katulad ng mga binigay kong example kanina, yung binigay dito sa ating slides kanina, all Christless solutions will miss the heart of the problem. Hindi natin makikita
yung problema ng ating puso. Kaya kailangan natin sino? Si Kristo Jesus. Okay? Letter B, sabi nga, we worship our way into sin, okay, thorns, so we must worship our way out of sin. Dahil sa ating worshipful heart, sa sinful tendencies natin, the only way out is to worship Christ. Ibig sabihin, we submit to Him. We offer our lives to Christ. Tayo ngayon ay magpapabago ngayon kay Kristo Jesus. Okay? And then letter C, never bypass the cross. Kasi ito yung ginagawa ng marami. Okay? May situation ka, nag-sin ka, hindi tama yung character mo na ginagawa, so baguhin mo yung character mo. Huwag ka lang magagalit ulit ha. Kahit kailan. Kasalanan yan. So dapat maging smiling ka lang palagi. Di ba? Hindi mo pinapakita sa tao na yung kinakausap na kung bakit ka nagalit, kailangan mong tignan, bakit ka nga ba nagalit? Saan ba nanggagaling yung galit mo? Kailangan ma-process na makita ng tao, ng ating kapatiran dito as you counsel them, ano ba yung laman ng kanilang mga puso. Dahil ang lahat ng kasalanan na ating ginagawa nanggagaling sa puso nating makasalanan. At ang sagot dun sa pusong makasalanan ay si Kristo Jesus lamang. Alam niya yung ating struggle, pinagdaanan niya yung ating struggle, handa siya na tulungan tayo sa ating struggle. Siya yung nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad. At ngayon, pwede na tayo ngayon maging tama sa harapan ng ating Panginoon dahil alam natin na sa biyaya ng Diyos, tayo ay Kanyang tinulungan na manampalataya sa Kanya, binigyan niya tayo ng bagong buhay, tayo ngayon ay nilinis na. Kaya nga ang isang Christian na nagkasala, nakita ko yung aking sinful response, pero nakikita ko ang aking pusong makasalanan. Lord, patawarin niyo po ako. Salamat dahil kay Kristo ako ay may kapatawaran. Lord, ako ngayon ay Kristiyano na, tulungan niyo akong mamuhay katulad ni Kristo Jesus para ikaw ay tunay kong maluwalhati at magkaroon ako ng good fruit. Buhay na tunay, nagbubunga para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Malinaw? So, seeing our thorny response is a blessing. Dahil lahat tayo may thorn response. Maraming thorn tayong dapat makita. Siyempre, as we grow older, as we grow in maturity in Christ, siyempre, I do hope, alam mo yun, nababago na yung response natin, na itatama na ito, but there will always be thorn response kasi gusto pa rin ng Panginoon na patuloy tayong mabago. Kasi yung nais ng Panginoon sa atin ay perfection. Pero hindi natin magagawa yun, pero yun yung goal natin. Yun yung goal natin. Hindi natin pwedeng ibaba yung goal na isinet sa atin ng ating Panginoon. Ano yung sinet na goal ni God sa atin? Be perfect as your heavenly Father is. Be holy, for is holy because our God is holy. So yun yung command. So ibig sabihin, kung tayo ay Christian, yun din yung ating desire. Yun din yung dapat na maging goal natin dahil yun yung ninais ng Panginoon para sa ating lahat. Pero magagawa natin yon by the help of God's grace, through Jesus Christ. Hindi nyo magagawa ito apart from Christ. So kung wala ka pa kay Kristo Jesus, you have to come to faith in Christ. Kundi patuloy ka lamang na mamumuhay sa kasalanan. Kailangan natin si Kristo. Kailangan natin mapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil kay Kristo lamang ang tanging daan upang tayo ay maiwasto sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos at tunay na makalakad ayon sa Kanyang kalooban. So if you're not a believer right now, it will be impossible for you to grow in Christ-likeness. Pero kung ikaw ay Christian, hold on to this truth na Lord, thank you dahil binabago niyo po ako sa inyong mayamang biyaya. Na Lord, inaaral namin ito, yung aming puso, tunay na makasalanan at tunay nga na marami pa kaming thorn response. Lord, help us to respond in a way that will truly honor you. Na makita namin na pwede kaming magbago dahil nasa amin na ang banal na Espiritu. Kami ay na kay Kristo Jesus na at siyang aming katulong sa lahat ng ito upang kami ay makapamuhay ng tama para ikaw ay aming maluwalhati sa aming buhay. Okay? John 17:17. Sanctify them,
Isa-isa. One more. 1, 2, 3. So, ang makakapagbago sa atin, ang salita ng Panginoon, aralin natin ito, mahalin natin ang salita ng Diyos, dahil mahal natin ang Diyos, bigyan natin ito ng oras sa ating buhay na mag-aral, makinig, magbasa, magbigay talaga ng oras sa salita ng Diyos, dahil ito ang tunay na makakapagbigay din ng pagbabago sa atin. Any question before we end in prayer? Ayan, saktong-sakto. Nandiyan pa ba si Sister Nene? Sa target ko, umalis na. Okay. Target ko by 3 o'clock matapos na. Any question? Malinaw. Yan ang gusto ko sa BSL eh. Yan ang ano eh. Yan yung malinaw na makasalanan tayo, di ba? Malinaw na thorn madalas ang ating response at kailangan mabago yun. Malinaw na ngayon na yung importance ng biblical counseling. Na hindi ito about a sinning person lang. Malinaw dapat sa atin ang biblical counseling, ginagawa natin ito palagi dito sa church. Kayo'y bahagi noon. Okay? So tulong-tulong tayo in terms of preventive counseling, in terms of encouragement, in terms of equipping and encouraging our brothers and sisters with the Word of God. Okay? Sige, let us pray. Let us pray. Lord, once again, indeed, it is a blessing to see this truth, Lord. Salamat dahil sa bawat pag-aaral po namin, ipinapakita niyo po ang laman ng aming mga puso, ang aming mga kahinaan, ang aming pagiging makasalanan, at ninanais niyo po kami. Kaya niyo kami tinuturuan kasi nais niyo po kami na tunay na matuto at mabago ng inyong salita. At salamat, Panginoon Ama, despite of our torn response, Panginoon Ama, meron po kaming pag-asa kay Kristo Jesus. Meron pong kapatawaran kay Kristo. Meron pong pag-asa sa Kanya na kami po ay maaari po na mabago ng tunay sa Kanyang wangis dahil din sa inyong pangako, sa biyaya ng banal na Espiritu na nasa amin ngayon, na siyang katulong po namin na maunawaan ng inyong salita, maintindihan ng mga katotohanan ito at mai-apply ito sa aming buhay. Lord, we are sinners. Lord, we pray for your mercy and grace. Enable us, Lord, to grow more in Christ, na maging laman po ng aming mga puso, ang pagtibok po nito ay pagtibok ng may pagnanais na maging isa nga po kami ng tunay kay Kristo Jesus. Hindi po namin ito kaya on our own because wala po kaming maasahan sa aming mga sarili. Kaya kami patuloy lamang na lumalapit sa inyo, nagdidepende sa iyo, nagtitiwala sa iyo, at hinihingi ang inyong biyaya na tulungan niyo po kami na tunay na lumago kay Kristo Jesus. At maging blessing, Panginoon Ama, sa aming mga kapatiran as we grow more in the understanding of biblical counseling. Thank you, Lord God, for this blessed afternoon. May you continue to bless each one, especially as we go home, as they go through their lives, Lord God, in the coming days, O God, as they go to work, school, sa kanilang houses, Panginoon Ama, sa lahat ng responsibilities po namin. Turuan niyo po kami na maging sensitive sa aming response in every situation. Tulungan niyo po kami na mag-respond palagi biblically in a Christ-like way. So para po kami ay tunay na makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. Salamat o Diyos sa oras na ito. We love you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, thank you very much.